It's 4 days. Hi guys, it's Mika. Just another day with me. So nakita ko nga si Jowa Bells na umayos na mangga para dyan daw siya tumambay sa ilalim ng mangga. Yun nga, nakita ko nga yung mga batang sumasayo, yung kukulit. Kaya yun, tumingin na lang talaga ako sa sobrang walang magawa sa buhay. So ayun nga, narinig ko kumakanta. Si Tita Ninik nga pala. Shoutout nga pala sa Tita Ninik na ang bait mo sa akin. Nagsama nga yung dalawa na to para pagtripan yung kambing tumitingin sa amin na para bang kilala kami. So ayun nga, nag-aya nga si Tita Ninik para mag-almusal ngayong alas 4 ng hapon. So tinikman ko yung binili na malunggay pandesal. Ang sarap kasi ang sarap siya lalo pa pag mainit. Naalala ko kasi kapag sa province ng nanay ko may pupunta talaga dun sa amin at bumibili kada umaga lalo pa mga alas 5, alas 6. Meron na dun nag-aantay ng pandesal sa amin, mga masasarap talaga. So ngayon, nagtambay ako ulit dyan sa Duyan, nagpalit kami ni Jowa Bell. Sabi ko mag-usap-usap na lang muna kami about dito sa tanawin, sa mga paligid-ligid. Biglang pumunta sa kwento ng talambuhay so, niya. So 5 days guys, niyaya nga pala ako ni Jowa Bells. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, kaya sumama na lang ako. Bida-bida pa naman magdala ng motor na para bang hindi natumba sa motor So nakaligo na nga yung babae na yan, ay pupunta na kami ng bayan. Oo, papunta kami ng bayan. Kasama pala namin si Kuya Makmak yung nasa unahan, tapos yung driver naman namin si Ace. So ito pala yung dinadaanan namin palagi kapag pumupunta kami ng bayan, kahit mataas ikakayanin. Kasi may tiwala naman kami sa driver namin na si Ace. Kahit yung nasa paligid, makikita mo yung bangin na para bang maging 50-50 na lang yung buhay mo dito. Kapag siya yung driver mo. Kahit na mahirap yung daan dito ay madami kang magagandang tanawin. Kaso bangin. Kahit dito ka dadaan magsasuffer ka talaga ng buhay mo. Dito na nga kami sa bayan at nakabili na ako ng tsinelas ko. Nakabili na rin kami ng isda kasi masarap daw kasi sobrang fresh. Ako naman yung nag-antay kasi may bibilin daw sila. Nakita ko ngayon kinikrib kong siomai. So ayun nga, may dinaanan kami at nakita kong high school ng bayan ng Carabao Island. Doon mapapansin mo na lang yung pa-cross yung daan. Pauwi na nga kami kaso hindi ko alam kung ganito pala yung trip ni Ace. Tingnan mo naman yung trip ng tao na yan na para bang wala siyang sakay sa likod. Oo, dito na nga kami sa daan kung saan nga ipabalik sa amin na para bang ako lang yung magsasuffer. Oo, gabi na at nagsama sila ng mga dating katrabaho ng Jowa Bells ko. Shout out nga pala kay Ranilyn pati na rin sa Jowa Bells niya. Oo, kumanta si Jowa Bells dyan kasi daw sabi niya tawanan niya na lang daw yung problema kaysa tumampu ka dyan. Hi Ilam. Fast forward, no, nagtagpuan talaga yung mga bata kasi di ko alam kung ano yung mga ginagawa ni Isa kanila. So nagtambay nga ulit ako dito sa manggahan kasi nga sa sobrang boring, ay init pa. Kaya paghapon ay pumunta ako mag-isa sa dagat kasi nga gusto ko muna mag-isa. Uy, para pang broken yarn. Niyaya naman ako ni Jowa Bells pagsapit ng gabi kasi magtatambay daw dun sa baybay kasi nga dun merong signal. Kumuha nga siya ng hindi ko alam pero hindi ko talaga alam kung anong tawag sa kanila niyan. Kaya ayun, naglaro siya na para siyang bata. Ay ilam. Nagalit na lang siya sa akin kasi kinukuhaan ko siya ng video ng di niya alam. Oh guys, Biyokoy guys. Uy, may anak pala siya guys. So, buyo ko nga pala ang tawag dyan, hindi ko alam. Tapos, pinaglalaroan niyang nirarambol na yung mga ganyan. Ay, ilam.